Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating ating umaga ay masustansya ba o junk foods? Masustansya ba o junk foods? Mamaya dapat tayong kumain ng masustansyang pagkain. Ating pong iwasan ang mga junk foods. Ating pong iwasan ang mga junk foods tulad ng mga pagkain mataas sa dagdag na asukal, maraming masamang taba o fats, maraming refined carbohydrates, o mga tawag na highly processed foods, sobrang alat, at maraming artificial na sangkap. Ngayon po, totoo dalawa ang ating kalaban sa bagay na ito. Kaya mga tao pa kumakain ng junk foods. Una-una, napakaraming pagkakataon o access upang tayo makakain ng junk foods. Tulad nga ng isang sikat na fast food restaurant na nagbebenta po ng hamburger, fried chicken, at soft drinks. Sa buong Pilipinas, meron itong 3,339 stores o branches o mga 41 stores and branches bawat probinsya. Kaya saan makabili ka ng mga junk foods. Ikalawa po ay ang kahirapan sa buhay. Totoo hindi makabili ang mga may hirap ng mga gulay, prutas at isda, iba pang maustansyang pagkain dahil nga po mahal. Binibili sa halip ng mga may hirap ay ang mga delata o sa pack na highly processed foods. Mas mura kasi po at madaling lutuin. Ngunit wala namang gaanong sustansya. Maminama, atin mo dapat alagaan ang ating katawan sapagkat ayon sa 1 Corinto 6:19, ito po ay templo ng Banal Espiritu. Di na sa atin, bili na ng halaga, at gamitin ito, sabi nga sa verse 20, upang parangalan ang Diyos. Maging sa pagkain o pag-inom ay sa 1 Corinto 10:31, dapat tayo magbigay ng kalatian sa Diyos. Ngayon, sabihin niyo po ba na hati ang Panginoon? Na parangalan ba ang Diyos kung puro pagkain junk o basura ang nasa ating katawan? Madangang larawan po si Daniel at ang kanyang mga kasama na pagkatapos ng 10 araw, dahil sa pagkain ng mga gulay, sila pinagmukhang mas malusog at kumain ng mas masustansya kaysa iba. Kaya mga namal, kamusta na po ang ating kinakain? Sustansya ba? O mga junk foods? Salamat.